So hi guys, for today's video, napakainit kasi talaga, no? And sabi nung school ng mga anak ko, meron silang long weekend. This coming Monday, Tuesday, and Wednesday ay wala silang pasok dahil sa araw ng kagitingan at sa end ng Ramadan. And nasakto kasi na ang Monday ay yung sinasabi nilang solar eclipse na wag daw lalabas. Pero siguro naman hindi yun yung dahilan ng school kasi ang nakalagay doon ay meron silang activities kaya wala silang pasok dahil napakainit naman talaga. So parang stay at home may yung Monday nila na nakalagay doon. Tapos ganun. So marami kasing nagtatanong sa akin kung talaga bang bawal lumabas or malas ba ang April 8, ganyan-ganyan dahil solar eclipse. Hindi po ako astrologer, hindi ako feng shui master. Ito ay base lang din sa paniniwala ko at base lang din to sa nakalakihan ko. Pag solar eclipse po, ang sabi lang naman din ng matatanda sa amin at ng lola ko ay wag akong titingin direkta sa araw. Bakit? Kahit naman ngayon, try nyo tumingin. 'Di ba? Kung di ka mabulag talaga sa sinag ng araw. This is what I mean talaga, no? Sa solar eclipse kasi, during that time, may kakaibang eksena ang universe, 'di ba? So, may parang pa-show siya doon na magkikita yung moon tsaka yung sun, maggaganon sila, tatakban ng moon yung sun, hindi naman magdidilim yung paligid, guys. Siguro maglululam lang yung itsura. Alam mo yung itsura ng ganon? Hindi naman magiging gabi. Ganon. So, ano yun? At hindi rin yun magaganap dito. Hindi yun makikita dito sa Pilipinas, guys. Doon yun sa area ng, ewan ko, ibang bansa yata yun, sa USA ba makikita? Sa bandang Texas, ganyan. Kasi, yung face ng Earth noon is naka parang doon siya nakaharap sa sun ng oras na yon. Basta ganoon, hindi siya natapat dito sa Pinas ng sunrise natin or nakasinag yung araw ng maano sa atin. Basta hindi niyo ako maintindihan eh. Basta hindi sa atin nakatapat yung araw ng panahon na tumaklob yung buwan sa kanya. Ewan ko, basta hirap explain. Basta yung solar eclipse na yon na sinasabi nyo kung malas ba siya, hindi tayo madadaanan noon ng panahon ng eclipse. Kasi naka-align yun, di ba? Naka-align yung Earth, naka-align yung Moon, naka-align yung Sun, ganyan, gaganon-ganon siya. Tapos, yun din yata yung panahon na may 5 planeta na naka-align din. Kaya kung makikita nyo yung solar eclipse, kung nasa ibang bansa nga kayo na madadaanan ng solar eclipse na yon, mapapansin nyo din na may 5 planeta na visible sa araw na yon ng umaga, na makikita nyo yung mga planets, ganon-ganon. Ayan lang. And ang tanong kasi nila sa akin, kasi nga 'di ba may nagte-trending ah, na sabi-sabi na malas daw 'yun, wag daw lalabas, ganyan ganyan. Ang say ko lang doon is hindi naman po ako expert sa feng shui at hindi rin naman po feng shui ang wish children charms, no. Ito ay base lang din sa paniniwala ko at gagawin namin at sa pinaniniwalaan namin. Although, hindi kami naniniwala na malas ang April 8 and 8 is a lucky number at hindi rin naman ako magaling sa astrology at numerology. Pero base sa aking experience sa buong buhay ko na may solar eclipse, ay nanonood po kami pag may solar eclipse. At hindi namin alam kung malas ba yun o swerte ba yun. Basta ang alam lang namin, may chance kaming makita yung ganong phenomena ba tawag dun? Yung ganong eksena sa universe. Na parang nagkaroon tayo ng pagkakataon. Hindi naman siya once in a lifetime chance eh. Parang every 2 years may pagganon ng solar eclipse, ganyan. So parang, ano,
hindi naman nga tayo lahat nakakakita nun kasi nga katulad ngayon sa ibang bansa yun, sila ang makakakita sa kanila visible yun, yung gano'n. So, porke sa kanila ba visible, sila lang yung mamalasin, sa kanila lang yung malas, 'di ba? Yun dun kasi yung ano gustong makorek nung iba doon. Porke ba hindi kita sa Pilipinas, hindi na mamalasin yung mga nandito, ganyan ganyan. Totoo bang may malas, ganyan ganyan. Ang ano ko lang diyan, guys ha, ang masasabi ko lang diyan is kung ano kasi yung iniisip natin, yun yung mama-manifest natin. So kung iniisip natin na malas yung April 8, hindi malayong malasin talaga tayo. So dahil narinig natin yun, pumasok na yun sa utak natin, iisipin na natin yun na, ay nako, hindi na ako lalabas kasi etong araw ng solar eclipse malas daw, mamalasin daw, ganyan. Negative energy kasi yung papasok agad at mamamanifest mo talaga yun. Kasi powerful ang thinking natin. So, o sabihin natin, hindi ka naniniwala, pero narinig mo. So, ibig sabihin, tumanim pa rin yun sa utak mo na may possibility na malasin ka ng araw na yun. Tapos, pag may nangyari sa yung kakaiba ng araw na yun at isisisi mo yun sa solar eclipse. Di ba ganon? Kasi nung nauso na yung mga, yung mga spiritual talaga, pati yung Mercury retrograde, pag may masamang nangyari sa araw mo, isinisisi na lang sa Mercury retrograde. Alam mo yung ganyan? Ba't hindi mo na lang ayusin talaga yung buhay mo para hindi ka minamalas? Yung ganyan. So, what I'm trying to say here is, may malas man o wala, araw-araw kailangan nating mag-ingat, araw-araw nating kailangan maging mabuting tao para good karma yung bumabalik sa atin. And hindi ko sinasabi na hindi totoo yun or totoo man yun kasi magkakaiba tayo ng paniniwala, guys. Unang-una, hindi ko practice yung pinapractice nung nag-trending na video o kung ano man yun kasi di ko rin napanood. Walang mali sa paniniwala nila dahil culture nila yon, practice nila yon. Yun ay base lang din sa gusto nilang iparating sa mga tao. Pero dahil nga may mga nambash din dun sa video na yon, hindi ako parang mangbash pa. Ang sinasabi ko ngayon ay opinion ko lang dahil tinatanong nyo ako. Okay? Dahil marami na nag-chat sa akin, Madam, lalabas ba ako ng April 8? Madam, okay lang bang mag-open ng ganito? Madam, okay lang bang ganyan? Ang nasasagot ko lang madalas doon dahil hindi ko naman particularly, wala naman akong basihan na may magaganap talagang kamalasan or may dilubyo or may bad omen ng araw na yon. Sa amin, sa Witch Cauldron Charms, ang mapapayo ko sa inyong lahat, dahil syempre alam nyo na may nalaman kayong ganong issue, tumatak na yun sa utak nyo, ano ba yung pwedeng maging panangga or para makaiwas doon kung maging totoo man yun o hindi naman talaga, ano yung pinaka-safe na way? Pinakamaganda doon, guys, is mag-protection kayo. Kasi hindi naman porket solar eclipse, doon ka lang magpo-protection eh. Araw-araw kang lumalabas, araw-araw kang nakikisalamuha sa ibang tao, araw-araw kang bumabiyahe, araw-araw kang pupunta kung saan-saan. So, araw-araw, pwedeng maraming mangyari sa'yo. Hindi lang during solar eclipse, di ba? So, araw-araw, kailangan mo rin i-protection na ng sarili mo, kailangan mo rin mag-ingat. Hindi lang during solar eclipse. So, ano pa ba yung gusto ko talagang iparating sa inyo na hindi ko rin naman talaga maintindihan ba't ako nag-explain ngayon? Hindi lang solar eclipse ang delikadong araw, okay? At hindi porket solar eclipse yun, malas na yun, guys. Kasi nga, when we look at the brighter side, meron tayong chance na mapanood yung ganong scene. Kaya lang, hindi dito sa Pinas. So, swerte ng mga nasa USA kasi makikita nila yung solar eclipse. Yung ganon. So, ano yung hindi magandang gawin during solar eclipse na alam ko? Ang pagkakaalam ko, naturo nga sa amin, bawal mo titigan, dahil nga gusto mong mapanood, di ba? Bawal mo titigan ng ganon. Gumamit ka ng dati nung mga bata kami, ang ginagamit namin yung mga film, yung negative film ng pang picture, yung camera films, ganon. Para mapanood mo. Ngayon meron ng mga shades. Yan. Pwede nyo yun makita. Tapos gaganong-ganon yun. Na kung tutuusin naman, kung wala dito sa Pilipinas, mapapanood nyo naman yun sa YouTube, ganyan. Sa Facebook, sure naman kakalat yung mga video ng eclipse eh. So, wala namang problema doon na panoorin nyo. Sa tingin ko, wala namang dahilan para i-stop natin ang buhay natin pag may sinabi ng malas. Dahil, kaya nga tayo merong mga healers, kaya tayo merong mga spellcasters, kaya tayo merong mga
gumagawa ng mga ritual para ma makontra or magawa ng paraan yung mga hindi magagandang bagay na pwedeng mangyari sa atin, 'di ba? Hindi naman 'yun sinabing kung ano, oras mo na eh. Pero hindi naman din dun sinabing papangunahan natin yung Diyos sa mga bagay-bagay. Hindi naman ganun. Ang sinasabi ko lang is kung mamalasing ka talaga at naniniwala ka na mamalasing ka ng araw na yun, yun talaga yung magmamanifest. 'Di ba? Kasi yun yung iniisip mo eh. It's all in the mind, guys. So, kung inisip mo na yung araw na yun eh ganito, yun talaga yung mangyayari na yun. Eh dahil sa wish cauldron, ang ginagawa talaga natin is puro manifesting. At di mo na maiwasan kasi nga na-bother ka na, nag-overthink ka na, may lakad ka sana, hindi mo tinuloy, ganyan. Ang mangyayari na lang dyan is, gamitin mo yung wish cauldron product mo, tapos, bago yung April 8, mag-cleansing ka na, mag-charge ka na, tapos, kausapin mo yung charms mo na proteksyonan ka sa araw na to kasi kailangan mo magtrabaho, kailangan mo pumasok ng school, kailangan mo lumabas, kailangan mong gawin yung daily routine mo. Sa pang-araw-araw, proteksyonan ka na lang sana ng mga charms na alaga mo dahil yun ang pinaniniwalaan mong makakapag-save at makakapag-protect sa'yo. Dahil naniwala ka na may mangyayaring masama sa araw na yun. So, yun ang pinaka the best na masasabi ko sa inyong gawin nyo bago ang eclipse so that protected kayo at kalma kayo or hindi na kayo mag-worry kung mamalasin ba kayo sa April 8, guys. Okay? So, wear your charms, protect yourselves, drink more water kasi sobrang init talaga ngayon. Stay hydrated and eat more fruits. Okay? Yun. Kasi summer ngayon, 'di ba? Gusto niyo ng ng sunburn o ayan. Meron tayong pa-testing sa impyerno, guys. 'Di ba? So yun, napakainit naman talaga ngayon. Huwag niyo nang dagdagan yung mga iniisip niyo pa. Yun eh para sa akin lang naman. So kung tinatanong niyo kung naniniwala ako na malas ang April 28, hindi. Ay, April 8, hindi po. Hindi ako naniniwala dun. Kasi araw-araw naman pwede tayong malasin eh. Araw-araw naman, hindi tayo makakaiwas sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Pero, kaya nating proteksyon na ng mga sarili natin, proteksyon na ng mga pamilya natin. May mangyari man, hindi ganun siya kalala. Hindi mo naman mapipigilan talaga yung mga ganun eh. Pero at least, 'di ba? May protection ka, hindi siya magiging worst case scenario. Kung meron mang nakatakdang mangyari sa'yo sa ibang araw. Gets nyo na ba? So, kung hindi nyo na gets, ako din. Basta yun guys, kung tinatanong nyo ako, it's for me, it's safe. It's safe to go out. Basta you protect yourself, aware ka kung anong ang nasa paligid mo. Kasi kahit sabihin ko namang safe or unsafe yun, kung tatanga-tanga ka naman sa labas, diba? Wala din. So, it's up to you guys. Huwag kayong mag-isip, huwag kayong mag-overthink. Kasi kung ano yung iniisip nyo, yun ang magmamanifest talaga. So, sobrang takot nyo, may mangyayari talagang hindi maganda. Kasi iniisip nyo na, ginagawa nyo na, mamamanifest na. Okay? Yun. So, don't worry guys. Everything will be okay. And, dahil mahaba-habang bakasyon yun at holiday magkakasunod, I hope you will enjoy your holidays, guys. Enjoy your long weekends. And wag nyo nang isipin yung kamalasan sa April 8. Plan ahead. Okay? Ngayon pa lang magplano na kayo kung saan kayo pupunta, anong bonding activities nyo ng pamilya mo, ganyan. I-enhance nyo yung sarili nyo sa mga bagay-bagay. Huwag kayong mag-overthink ng malala. Okay? Pwedeng naisip mo lang and nagtanong ka, ang nakausap mo naniniwala sa ganun. Kung ikaw naman hindi, edi hindi, 'di ba? Wala namang pakialaman ng paniniwala diyan eh. It's just so happen na mas marami yung nag-agree doon kasi yun yung pinaniniwalaan nila dahil yun ang practice nila. Okay? So ako, sabi ko nga sa inyo, kung yun ang practice nila, hindi ako master ng feng shui, hindi ako expert ng astrology, base to sa pagiging solitary witch ko kasi yun ang pinaniniwalaan ko. Okay? So, may malas ba? May ganun ba? For me, meron namang malas at talaga, swerte kasi ito magtinda ng pampaswerte kung di ako naniniwala sa ganun. 'Di ba? Pero yung April 8 na sinasabi nila is
For me, hindi naman. Hindi naman siguro, hindi, for me, hindi. Hindi siya malas, pwede kayo lumabas anytime. Hindi siya makakapaghinto ng buhay nyo. Hindi siya makakaapekto sa inyo. Although, Mercury retrograde talaga ngayon, iba yung energies na binibigay ng paligid maliban sa sobrang init. But always be careful lang. Always, alagaan nyo yung mga sarili nyo. And wag niyong isisi sa mga ganyang phenomena yung mga nangyayari sa buhay nyo. Kasi tayo pa rin ang gumagawa ng mga mangyayari sa buhay natin. Lahat ng ginagawa natin ngayon ay magiging dahilan kung ano yung mangyayari sa atin sa future. Okay, huwag niyo kakalimutan yun, guys. So, be a good person today and everything will follow. Yun lang.